Hello friends! Welcome to Isel Kitchen. For today's video, gagawa tayo ng mango sticky rice. So, keep watching! By the way guys, before tayo magluto, tayo muna ay maglaro kay Sasha. At ayan yung wheelchair ni Sasha. So, mga 1 week pa lang yan. At si Sasha ay mayroong osteoarthritis. Parang kagaya rin siya ng tao. So, mahina na yung back leg niya. So, kailangan niya na ng wheelchair. So, ayan ang ating sticky rice. So, by the way, ni-steam ko na pala yan siya. And then, ni-steam ko siya ng mga 10 minutes. And then, lalagyan na natin siya ngayon ng mga ingredients. So, lalagyan lang natin siya ng sugar, salt. Nilagyan ko siya ng salt, mga half teaspoon ng salt para may lasa na talaga mismo yung pinaka glutinous rice natin. And then, nilagyan ko lang siya ng 3 cups, not cups, sorry. 3 teaspoon ng sugar. Yan. Para hindi naman siya ganun katamis kasi dun tayo mag-a-add na ng tamis alat doon sa pinaka-sauce. Para lang, nilagyan ko lang siya ng pampalasa. Para lang din pag kinain natin yung malagkit is meron na rin siyang lasa. So, ayan. Nilagyan ko na rin siya ng konting gata para at least may lasa na siya. Then, by the way, yung gata natin dyan is frozen pa. Kaya, kailangan ko pa siyang i-defrost. And then, i-steam ko lang siya na another 30 minutes para lumambot na siya. And then, by the way, napansin ko pala yung iba-iba talaga pala klase nung mga sticky rice. So, meron kasing isa doon sa One Chai. Titinda siya like $20 yung sticky rice niya, pero napakakonti. So, ito yung binili ko. Syempre, tipid-tipid tayo dahil para may budget pa tayong matira for the whole month. So, yung binili ko is yung $16. Pero hindi siya ganun kaganda. I'm not sure kung kailangan niya na maraming tubig, pero binabad ko na to siya overnight. And then, binalik ko na lang siya sa steamer for another 30 minutes ulit. By the way, flex ko lang to, nabili kong steamer. $10 lang siya. Masabi ko na rin yan last time, pero napaka-useful niya talaga. So, ayan na. Na-steam na natin ng another 30 minutes. Pero, ito, guys, talagang matigas talaga yung anong tawag dyan? Yung rice, yung sticky rice. So, hindi ko na lang din dyan pinakita, pero nilagay ko siya ulit sa rice cooker para lutuin. So, yun, kung meron kayong mga, it's better na kung lutuin nyo na sa rice cooker. Pero kung yung magandang klaseng nabili yung glutinous rice sa steamer, okay na yun siya. So, by the way, ayan pala yung mango na nabili ko is $10 lang yan. Medyo may mga sira, pero okay rin naman. And then, yun nga, hindi na ako naniniwala pala yung sasabi nila. Pag mabango daw yung mangga, matamis daw yun, kaya piliin daw yung mabango. Pero ito, wala yan siyang amoy. Pero, binili ko pa rin dahil nakikrave na talaga akong kumain ng mango sticky rice. So, yan, may konting sira lang siya. And then, nakita nyo yung parang bawas na doon. Tinikman ko kasi siya kagabi. So, matamis talaga siya, promise. So, hindi na ako naniniwala din sa pagmabango matamis. So, kahit na pala hindi mabango yung labas, super tamis pa rin ng manggang to. So, mura lang siya, $10 yung dalawa at may kasamang dragon fruit. So, okay na rin, not bad sa nagtitipid. So, parang mas okay lang sa akin yung mga $10. Parang minabili din akong kiwi, $10. Medyo may mga, actually mga maayos pa naman sila, pero kasi nga dito, wala naman bibili ng ganyan, kundi kami lang din. So, by the way, ayan, hubain na natin yan.
ng pagganyan. At ang gagawin natin sa mango sticky rice ay i-roll natin siya na parang sushi. So, yun yung way ng gagawin natin ngayon. So, ayan, as you can see, medyo matigas pa rin talaga siya. Para pa talaga siyang yung bigas na, na tawag dito, na nilagyan lang na maraming tubig. Pero malambot, malambot na rin naman siya. Pwede nang kainin. Pero unlike ito, yan, kita nyo, yung transition, diba? Nalipat na siya dyan, hindi na siya sa steamer. Kasi galing na yan sa rice cooker. So, ayan na siya. And then, nag-add na ako ng water. So, ayan. So, trial and error. Kasi nga, nakadepende sa sticky rice. Yung pero, maganda yung sticky rice na rin to. Nare-rice ko, maganda rin naman pala siya. Yun nga lang, kailangan niya pala ng maraming tubig. At hindi siya pwedeng pang-steam lang doon. Kasi binabad ko na yan siya for overnight. So, supposed to be yung mga class A o mga primera klase talaga ng mga sticky rice. Ibabad mo lang siya, di ba, na magdamag o for how many hours and then i-steam mo na siya and then malambot na siya. Pero ito, hindi talaga siya lumambot. So, kailangan natin siya ilagay sa rice cooker. But anyway, pag gumawa kayo nito, same procedure pa rin naman. Magsaing, and then mango. So, ito talaga yung dessert ng Thailand. So, super sarap talaga siya. And then, by the way, yung mangga pala na yan, is kalasa niya talaga yung lasa ng Thailand mango. Kasi parang, yung lasa ng mga mango sa Thailand, iba sa lasa ng mango sa Pilipinas eh. So, parang may something na, I don't know, hindi ko ma-explain kung anong lasa nila. Pero basta iba talaga, may bango na yung mga fruits na galing talaga sa Thailand. So, ayan na siya. Smooth siya. Hindi ko lang pinakita yung unang pag-roll ko kanina. Kaya nalaman ko na super tigas siya. Kasi hindi siya nabubuo ng ganyan. So, ayan. And then, lilipat ko siya dyan sa may wooden plate ko. Pero, sticky pa na siya. Nag-stick siya doon, kaya kailangan ibalik ko siya sa parchment paper. So, ayan. O, diba? Magawa-gawa. And then, kung gusto nyo gumawa ng ganyan, gumamit kayo ng gloves or magugas kayo na maigi ng kamay nyo. But, by the way, isa na yung masasabi ko, masarap talaga to guys, ang mango sticky rice. Kung pwede ko lang kayong bigyan, biniyan ko na kayo. So, ayan. Nag-stick siya. And then, yung dahil kanina nga nilagyan natin ng pampalasa na yung pinaka-rice, malasa na talaga mismo yung pinaka-rice. So, ayan, i-roll lang natin siya ng ganyan. And then, syempre, hindi ko na siya ibabalik doon ng walang parchment paper kasi nga madikit siya. So, ayan na siya guys. Look at that beautiful mango sticky rice. Ang pinakaiba lang yan sa ginagawa natin nung nakaraan is yun ay balls. Ito naman ay parang sushi naka-roll. And then, pag hiniwa mo, nasa gitna yung mango. Oh. So, and then, kailangan yung inyong knife is matalim talaga. And then, from time to time, isasawsaw nyo siya sa tubig para hindi siya dumikit-dikit. So, ayan. Oh, look at that. Oh, so nice, diba? So, craving satisfied talaga. And then, by the way, kayo talaga mag-a-adjust nung inyong tamis doon sa gagawin na sauce. Kasi, pag masyado namang matamis, dapat nagmi-mix yung tamis at yung alat. Yun yung lasa ng sauce niya. And then, pwede kayong maglagay doon ng cornstarch or pampalapot. Yun. So, look at that. So nice. Parang feeling ko talaga perfect yung lasa nito ng mango sticky rice na to. Kasi dahil nga sa mango. So, yun nga,
nakabase talaga sa ingredients yung lahat ng mga gagawin natin. O, diba? Nagdikit-dikit na siya, talagang sticky rice na siya. So, ayan na siya guys. I hope nag-enjoy kayo. And then, by the way, ito pala yung paggawa ng sauce. Ayan yung gata na frozen. And then, dahil nga, nagtitipid tayo, yung murang gata lang yung binibili natin. So, hindi siya ganun ka sarap. So, naglagay ako ng cornstarch. So, make sure na ihalo nyo yung cornstarch maigi bago nyo ilagay sa apoy. And then, tinan nyo yung nasa gilid. Yun yung rice na hindi pa nalagay sa rice cooker. O, diba, na-roll ko na siya. Hindi ko talaga siya mahihiwa kasi mabubuhagag siya. By the way, naglagay ako ng 4 teaspoon ng sugar and then half a teaspoon ng salt. So, tansya-tansya niyo lang. And then, pakuluan lang yan ng maigi. Huwag niyong imanan kasi masusunog. So, medium fire, lagay lang natin siya. Pero mix yung maigi. Yung cornstarch para hindi siya mamuo-muo. So, yan lang yung sauce niya. And then, after that, ayan, mix lang natin siya. And then, lagay na natin siya. Okay, kasi ngayon yung magpapalapot sa kanya. And then, lagi natin isipin na pagbibili tayo ng ingredients is yung quality na talaga ng ingredients is maganda. So, isa rin yun nagpapasarap sa mga pagkain, yung ingredients. So, ayan na siya. Sprinkle lang natin siya ng sesame seed. So, yan isa rin yan nagpapasarap. Favorite ko talaga yung may sesame seed. And then, lalagyan na natin siya ng sauce niya, syempre. At tayo ay kakain na. Thank you for watching. Until next time. Sana naintindihan nyo yung paano gumawa ng mango sticky rice. Madali lang naman siya. Thank you for watching. Until next time.